Alright, balik po tayo sa ating programa. Nasa kabilang linya ng ating komunikasyon si Ma'am Cielo Villaluna ng Philippine Airlines. Ma'am Cielo, magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo, Aljo, at magandang hapon sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Opo, ngayon pong November 22, 2021, ano po yung mga panuntunan, yung pong mga arriving na mga pasahero, meron pa bang testing and quarantine protocol? Umpisa muna natin, ma'am, sa Green Country para po sa mga Alright. Pilipino at foreigners. Go ahead, ma'am. Okay, pag sinabi po natin green country, ito yung mga countries such as Jakarta, United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia, and of course, we also have Hong Kong, mainland China, and Japan. So sa ating mga pasahero na galing sa mga lugar na ito, bago po kayo matake ng flight to Manila, you must present a negative RT-PCR test sa check-in counter ng Philippine Airlines sa mga bansang ito, taken 72 hours before the flight, pati na rin yung proof of vaccination, at pagdating nyo sa Pinas, zero quarantine. Pero yung quarantine ay nasagawa na lamang, Aljo, sa bahay, 14 days from day of arrival. How about sa mga foreigners, ma'am? Vaccinated Yes, it is ito, the same. green countries. Opo. Yes, pag fully vaccinated and coming from green countries, pareho rin yung mga requirements. Negative RT-PCR test taken 72 hours before the flight, presented at the check-in counter of Philippine Airlines in these foreign points of origin, pati na rin, Aljo, yung kanilang proof of vaccination. Taken by, kung meron silang WHO card or CDC card, or taken by the state of their respective countries, then yan ang ipepresent nila. Opo. And then Sa pagdating sa Pilipinas, zero quarantine. Okay. Sa yellow countries naman, kasali dyan ang Amerika, hindi po ba, Ma'am Cielo? Yes, all other countries na hindi ko binanggit kanina are belonging to the yellow country. Ang Romania, red country yon. So, pag sinabi po natin yung country, kasama po dun yung Estados Unidos, Canada, US territories, Guam, and other Asian countries, no? So, ang ibig sabihin, kapag fully vaccinated ang pasahero, coming from these yellow countries, dalawa ipapakita sa check-in counter, negative RT-PCR test and proof of vaccination, which is the vaccination certificate. Pagdating ng Pilipinas, 3 days yung quarantine, day 3 yung testing. No, 2 days yung quarantine, day 3 ang testing, and kapag negative, release on day 3 as well. So kasali Ngayon, na po yung pagdating mo, ika-count na yon 3 araw. Pagdating mo, Tama first po day yun. yan, then magantay ka na lang ng 2 days. Doon ka sa quarantine facility, lalabas ka agad yung resulta on the 3rd day. You are correct. Opo. Now, kung hindi ka naman, kunyari, balik tayo sa mga hindi vaccinated o kaya Opo. vaccinated coming from yellow or green countries, ang mangyayari is 7 days yung quarantine period, and then 7th day ang thing, and then 7th day ang release kapag negative ang resulta. Sa yellow country tayo, ma'am, without negative RT-PCR test, Filipinos and foreigners, ano po ang susundin nila? Okay, pag yellow countries, of course, day 3 ang RT-PCR test. So 2 days lamang yung quarantine. Tapos day 3 yung testing, and day 3 ang release kapag ang resulta ng test ay negative. Yan ang rules sa yellow country. Okay, with negative yun. How about without negative RT-PCR? Wala po silang swab test. Yellow country, 5 araw ho ba yun, swabbing? Sa facility-based quarantine sila? No. 7 days po. Okay. 7th day ang swabbing kapag galing sa yellow country na unvaccinated or walang vaccination. Okay. Kapag negative, i-release rin sa day number 7. Opo. How about po sa may mga kasamang mga minors sa green and yellow country? Ano po ang panuntunan, ma'am? Mga minor de edad. Okay, kung menor de edad at saka hindi vaccinated at galing sa green country, then ang mga menor de edad, of course, will have to follow the quarantine requirements of their classification. So it means RT-PCR test on day 3, okay, kapag from green country na hindi vaccinated. Okay, so ang ibig sabihin,
Kung ang magulang ay vaccinated, syempre ang classification niya pag fully vaccinated, that means hindi na siya kailangan mag-quarantine kasi zero quarantine kapag vaccinated pa from a green country. Kaya kailangan ng kompromiso. Pag ganyan ang sitwasyon, samahan ng magulang yung anak. So, yan ang magiging resulta. Kaya ang panawagan po natin, kung gusto ninyo ng walang abilyang ganyan, the parents will have to adjust and accompany that child for the quarantine because moto proprio dapat ng assistance. I-assist yung mga bata, hindi ba? Kailangan ng assistance. So, ipagpaliban na muna hanggang ma-vaccinate yung mga bata. Or if it's okay for the parents to have that kind of scenario, then well and good. It's really up to them. So, ibig sabihin talagang starting November 22, parang tatanggap na tayo ng mga turista dito, ma'am? Right? Okay, antabayan na natin yung announcement ng IATF. Kasi we usually have today is actually the scale down of the quarantine period for fully vaccinated passengers from green countries. Yun ang hawak po namin na IATF resolution. Kung naaalala mo, hindi ba? It's a 5-day period, hindi ba? Mas mahaba. Ngayon, they scaled it down. RT-PCR test na sa daily. Hindi ba? So, hintayin po natin yon. But we are expecting that it's as good as approved. Yung sinabi mo, Aljo. Ibig sabihin, pag sinabi nating turista, then they have to comply with the same set of requirements. Sa green country, pag mga turista nakalagay po dito, sa inyo pong advisory dito, Ma'am Shelo, binabasa ko lang, foreigners, negative RT-PCR. Pag green country, negative swab test taken within 72 hours before departure. Yes. Wala na quarantine, self-monitoring na lang for 14 days upon arrival. Pero sa mga unvaccinated, siyempre, meron pa rin quarantine on the 5th day swabbing, self-monitoring until 14th day from arrival. So, para nakikita ko dito talagang pag turista ka, coming from green countries, at fully vaccinated ka naman, wala nang quarantine. Wala nang quarantine, basta galing ka sa green country. Yun, Aljo, tama ka dyan, no? Opo. I would like to stress, no, kapag ikaw ay nasa abroad at kailangan po ng Pilipinas, hindi mo pwedeng ipakita yung vaccination card sa check-in counter ng airline. Ang ay vaccination certificate ng VaxCert Philippines or yellow card certificate ng Bureau of Quarantine. Okay? Bureau of Quarantine, saan galing po yan, ma'am? Halimbawa, galing sa abroad, mga Pilipino, so pupunta sila ngayon sa embahada? Kukuha sila ng yellow card na yan? Hindi. Paano po? Dito ka nagpa-vaccinate. Yari tayong dalawa, dito tayo nagpa-vaccinate sa Philippines. Okay? Whether we are OFW or a non-OFW, dito tayo sa Pilipinas nagpa-vaccinate. And then nagbakasyon tayo abroad. Pagbalik ng Pilipinas, we should coordinate for our vaccination certificate by coordinating and checking the website of VaxCert Philippines or the Bureau of Quarantine to avail of the yellow card. Okay, now, sa ating mga kababayan naman na nagpa-vaccinate abroad, hindi ba? Siyempre, ang vaccine supplier nila ay mga, ang vaccine ang vaccine center kung saan sila nagpa-quarantine is based abroad, then doon sila pupunta sa embahada to get their certification. Inanunsyo na po yan. So you are correct, no? They have to present their vaccination card doon sa ating Philippine Embassy abroad para ma-issuehan sila ng certification. It's like a very clear mechanism, a verification mechanism. So hindi pwede, halimbawa sa akin, ma'am, nagpabakuna ako sa abroad sa US. Dala-dala ko ngayon itong CDC card ko. Hindi ito i-honor ngayon ng Pilipinas pagbalik ko dito? O anong gagawin ko? Saan ako pupunta, ma'am? The one we're talking about kanina are the OFWs. OFW, opo. Yung mga OFWs, yung kailangan ng verification doon sa embahada, hindi ba? Pero like you, non-OFW, meron kang CDC card, di ba? CDC card na inisyuhan, then that we will accept that. Even the WHO issued card, that will be accepted.
And So even no if need na. even if the OFWs get those cards, in the United States ang pinag-uusapan natin, Opo, then opo. CDC, WHO card, or any proof of vaccination issued by the state, then we will accept that. I am talking about Filipinos, OFW. OFWs, yung sa ibang bansa. Diba? Mm. Halimbawa, sa Middle East, no? Mhm, Meron mhm. po tayong flight sa Riyadh, halimbawa, meron tayong flight sa Dubai, Mhm. diba? At mga OFWs, para just to ensure their vaccination cards receive the verification, Mhm. they can go to the Philippine Embassy abroad and secure the verification certificate from the Philippine embassies abroad. I'm talking Opo. about the OFWs who are abroad in other areas outside the United States. Opo. Yung red countries, ma'am, European countries ito, no? May ibang lugar sa Europe kasi na nasa ilalim talaga ng red country. Yung nakalista po namin, then it's been announced by the government, Romania, but we do not fly there. Okay. Yes, we do not fly to those countries. Okay. Kung sakasakaling doon sila nang galing at pupunta sila ngayon sa mga lugar na nasa yellow list, pwede ba silang dire-diretso makauwi dito? Actually, siguro you have to inquire with the government authorities kasi Okay. wala pong yellow country that PAL flies to. Okay. So how about yung red country, ma'am? Ano pong panuntunan? Only returning Filipinos. Yes, if there are Filipinos in this red country, they have to arrive. Philippine Airlines and the Philippine government will accept them. Iba naman yung number of days ng quarantine, Aljo. It's 10 Opo. days. No? 10 days 10 araw. tayo. Opo. Yes. And then 7 days swabbing. that's correct. Okay. Mensahe na lang, ma'am. Kung meron kayo may dagdag at saka mensahe na lang po sa pagkalahatan, maging sa domestic travel, ma'am. Go ahead po, Ma'am Shelo. Alright. Una-una sa lahat, gusto po natin i-anunsyo na ang inyong national flag carrier ay nagdagdag na po ng mga flights, no? Mga flight frequencies para sa aming domestic sector at international sector. In fact, sa kasalukuyan, umaabot na po ng average 120 flights kada araw ang aming inililipad. And of course, pangalawa, sinisiguro po namin na sapat ang dami ng aming mga ground staff at in-flight teams sa aming mga paliparan at sa aming mga flights upang tugunan ang tinatawag nating travel build-up, no? Hindi pa naman surge, Aljo, pero travel build-up. Opo. Kitang-kita po natin na nagpa-recover na yung industriya. At yung sa mga nagpatanong sa mga flights, bastante ba yung mga cabin crew for next year, early 2022, they expect more flight frequencies. Yes, planado na din po ang deployment ng mga flight crew, no? For this December peak season and for the coming months. Patuloy rin po ang pakikipag-ugnayan po natin sa IATF Technical Working Group at nagpapasalamat po tayo sa easing of travel restrictions and quarantine na isinasagawa ngayon. And I would like to take this opportunity sa aming mga pasahero dahil po sa 4,000 flight arrivals lamang ang ina-allow sa Manila Hub kada araw, hindi maiiwasan na i-route po natin yung ating mga flights sa iba't ibang lugar na approved by the Philippine government as arrival hubs. Kami po ay nag-arrive sa Cebu, Davao, Lawag, Subic, Clark, no? And recently, Panglao. So lahat ng mga pasahero, ini-email, no? Because we have an email notification system. So napakahalaga na i-set po ng aming mga pasahero yung kanilang email para malaman yung latest developments. Now, pagtapos na yung quarantine sa mga areas na ito, then we fly them back, Aljo, to Manila for free. Or Okay. via land transfer for free kung malapit lamang. Maraming So, salamat, sa Ma'am ating Shelo Villaluna Okay. ng Philippine Airlines. Ingat po, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Aljo.